Alright, so welcome back again sa inyo mga boss. Second day na. Ayan. Kung makikita nyo sa previous vlog natin, sorry, medyo magalaw. Kung makikita nyo sa previous vlog natin yan, kinalas natin lahat tong Mio na to. Tapos ito na yung ating yung engine cleaning. Tapos ito, repaint ng chassis. So buong araw tayong magtitik-tik ng paint nyan. Tapos ililinisin natin tong engine niya na sobrang linis. Ayan. Ayan, walang ka bahid-bahid ng langis. Alright. So ilalabas natin to. Hindi tayo pwede dito maglinis kasi naka-tiles tong apartment na to. Alright. So ilalabas ko muna tong makina mga boss.
tayo magpalit ng tensioner. So yung nakakabit dito sa engine na to ay yung manual tensioner, kaso remedyo. Ayan. Tapos papalitan natin ng stock. Alright. So dapat naka top dead center muna to engine nyo. Ayan. Kung hindi nyo alam, dito silipin natin dito sa unahan. So ayan, kung makikita nyo mga boss, meron siyang IH tapos may arrow. So tapat nyo lang yung I doon sa arrow mark. Ayan, nakatapat ko maigi. Alright, nakatapat. Then kung bukas na yung mga tappet cover nyo, alugin nyo yung mga ano nyo, valve screw nyo. Kapag umahalaga yun, naka-top dead center na siya. Tapos pwede na natin kalasin tong tensioner natin. So check ko muna mga boss kung nakakalas. Ay kung gumagalaw yung valve screw natin. Oil seal ng tappet cover. So kapag flat na yan, pwede nang tumagas yung langis ng makina. Then check natin to na alog. So ayun. Pag kunwari hindi na alog, ikot pa natin ang isa. Alright, so naka-top dead center na. Tapos ito rin, nagalaw na rin yung ating tappet screw. Ayan. Minsan, pag ginagalaw nyo ito, akala nyo wala, pero minimal lang talaga yung ano niya. Kasi yung iba naka-pillar gauge. So nakasize siya dun sa factory specs na mismong brand. Ayan. Pero pag pinakiramdaman nyo, meron siyang clearance. So ayan mga boss, kalasin natin yung tensioner. So ito yung tensioner ay naka standard size o yung 5 ata o 4, nakalimutan ko eh. Basta standard size siya na Allen. Ayan. Nakalimutan natin. So sa pagpihit mga boss, hindi basta-basta na gaganon ninyo o yung iikutin nyo. Kailangan pulsuhan nyo o pakiramdaman nyo kung bibilog ba o mapipihit nyo ng ayos. Maganda rin napit yung allen nyo dito sa allen bolt para matanggal nyo talaga. Alright, ayan mga boss, ganyan kahaba yung sa manual tensioner. Tapos ito, mukhang magkakaproblema tayo kasi ang haba na nung gap niya. Kalimitan kasi pag kargado mga boss, hindi na kinakaya ng tensioner na stock, kaya nagpapalit kami ng manual. Ayan, tapos pihitin lang ng flat screw. So ayan, iikli siya mga boss, tapos malalakyan. Pag ito lumagitik mga boss, i-advise ka sa may-ari nito na manual tensioner pa rin yung gamitin. Kasi ganito nakahaba eh. Layo na ng clearance eh. Alright, so ayan, pagkatapos, di ba naka-stay pa siya sa taas. So saka nyo siya galawin para bumaba. Ayan. Sunod, lagay natin yung goma niya. So kapag wala nito, maririnig nyo yung tunog ng chain ng makina. So
camera check muna. Sa mata okay na. Personal pala. Habang naghihintay tayo magpatuyo mga boss, ayan, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala, in no particular order to. So yung mga hindi mo sa shoutout mga boss, next time na lang. Siyempre marami rin tayong pinagkakabisihan, kaya keep watching lang para, siyempre para ma-shoutout din kayo mga boss. Shoutout nga pala kay Seni Rojo. Shoutout kay Boss Joben San Juan. At shoutout din kay Mark Jason Parnacio. Shoutout kay Gerald Baroga, shoutout kay J.E. Rosel, shoutout kay Jeffrey Gilarawan, shoutout kay Andre Akbar. Keep on watching lang mga boss, maraming salamat. Ayan, malapit na natin mabuo to. Si Mio Camelion. Ayan. So ito yung mga update. Napalitan ko na ng tensioner. Nakapaglinis na ako ng mga inner niya. Bali, next na natin yung full wave tsaka domino switch at passing switch. Alright. Alright mga boss, so ayan, hindi ko na talaga kinaya, pagod na ako. Baka i-part 3 na lang natin kasi hinihintay din nating matuyo tong chassis. Yan, nag-convert na rin ako ng domino. So ituturo ko sa inyo yung sa mga di nakakaalam. May nag-PPM pa rin sa akin tungkol dun sa headlight, yung blue wire na yan kung saan i-connect. Alright, na-install lang ko na rin pala ng passing switch itong domino. Yan. Tapos kinonvert ko na rin yung socket ng rectifier pang full wave. At ito na yung makina. So ayan mga boss, pasensya na kayo kung ganito yung vlog ko ngayon, panay timelapse. Pero sa susunod pagtapos nito, panay tutorial na ulit kung paano yung baklasin yung mga ganito ganyan, kung paano yung maintain yung mga Mio Sporty nyo. So ayan mga boss, dahil pandemic at syempre kailangan na din natin kumita. Maraming salamat sa panonood mga boss. Ayan. Like, share, comment, and subscribe. Alright. Alright mga boss, so ito na. Hindi ko na napakita sa video eh. Pero ito na.
Almost complete na. Inner na lang tapos yung wirings. So dito, yan. Alright mga boss, so ito tsura niya. Yan. So bali chassis lang yung nirepaint ko. Gusto ko rin sana i-repaint to kaso hindi na kasya eh. Yan, pinulido kasi natin yung frame ng Mio Sporty na to kaya hindi na nadamay yung ibang parts. So ayan. Alright. So sa mga paggagawa ng gantong motor, ayan, mas gusto ko yung maraming time kasi mas nalilinis ko yung mga parts na kailangan linisin talaga. Lalo na yung mga singit-singit para syempre naman pagbalik sa may-ari, ganahan at ayun, mas lalo niya pang pagtuunan ng pansin yung motor niya. At ang pinaka-importante yun, sulit yung ibabayad niya dito sa atin. Ayan. Alright mga boss. So, time-lapse video. Ang susunod ko pang gagawin dito ay ayan, okay yung pipe din yung, kung mapapansin nyo, hindi ko pa nilinis kasi syempre, testing din natin. Sunod dito, ayan, full wave na ako. Tapos, installation ng domino switch. Ayan. Tapos, yung lilinisin na natin yung wiring niya. Hindi ako magsasawang ipaliwanag yung battery operated kasi marami pa rin talaga yung nagtataka kung paano. So ito, tignan nyo lang tong socket na to na may yellow-red wire. Ayan. Yellow and red. Yellow-red wire. Tapos i-connect natin tong socket na to. Ito yung yellow-red wire na to. Papunta dito sa brown wire ng red socket. Alright. So, tignan nyo maigi yung gagawin kong pag battery operated. Una, tatanggalin ko yung terminal. Ayan, tanggal na. Tuduksongan ko siya ng wire. Alright, okay na mga boss. So, ibalik na natin. Ayan.
Tapos, papagapangin ko lang tong wire na to papunta dito sa red socket. Ayan. Hanggang pumunta ng brown wire. Ayan. So, hanapin ko yung brown wire. Ito siya mga boss. So, bali dalawa nga palang brown yan, mga boss. Isang dark brown, yung katabi niya. Dark brown, tsaka itong light brown. So, ito yung kukunin nyo, yung light brown. So, kapag nakaharap siya, yan, male socket. Ito yan, yung lower right. Tanggalin ulit natin, susungkitin. So, yan, nakuha na natin. So mag-i-strip lang ako dito para itap ko na lang ng diretso. Diretsong ganyan. So since hindi kasya yung shrinkable tube natin, electrical tape na lang natin. Alright, tapos hilahin lang to. Yan, para lumabas yung hook niya. So saka natin ibalik. So tignan nyo rin kung ano pagkakaparehan nito. Para pag mali kasi yung lagay nyo, mabilis matanggal. Alright. Yan, tumunog na. Natin yung tape. Alright mga boss, so ganun lang kasimple pag battery operated. Ayan o, napakalinis patignan. Modified na yung Mio ng battery operated. Tapos malinis pa yung pagkakagawa. So ito pa isa mga boss, yung domino switch. Ayan, sa mga nalilito dyan na mag-install ng domino, panoorin nyo muna yung first na video ko, yung first version ko, kung paano itap tong mga sockets. Ito kasi galing old na stock switch. So nilipat natin siya dito sa domino. Ayan, so install ko muna. Tapos ipapaliwanag ko yung wirings ng maigi. Nilagyan na din pala natin siya ng passing switch. Alright mga boss, so eto na nga. Ito yung red socket natin ulit. So, yung kabila, yung pinagtapan natin ng yellow-red wire. Ayan, papunta dito. Yung sa may... Ayan. Yung battery operated natin. Itong yellow-red wire na yan, no? Pupunta siya dito sa brown wire. So, kumuha lang din ng power source yung kabilang switch, yung katulad ng park light. Wala na headlight dun eh, kaya park light na lang kasi naka-domino na tayo. Pero kung stock, sama yung headlight. So, dyan siya pumunta dito sa brown wire. Kasi yun yung galing sa battery. So, dito naman sa susunod, nakikita nyo ba itong blue at black wire na to? Blue-black. Dito naman natin siya itatap sa ating brown wire nitong female naman na red socket. Ayan, brown wire na yan, yung light. So dahil may passing switch tayo, kailangan din ni passing switch ng power source, kaya pagsasamahin na natin sila. Pero kung wala, eto, yung blue-black lang, kasi nandito na yung headlight ng domino. Alright, so ganoon, katulad pa rin sa battery operated natin, yung ginawa natin kanina. Dito lang natin itatap yung blue-black. Pag may passing, ayan, kasi yung, di ba, dalawa wire ng passing, yung isa para sa high, yan, yellow wire. Dito na nakatap yon. Tapos yung isa naman para sa brown wire. So, ayan. Kabit na natin.
So ayan mga boss, napakasimple, napakadali ng domino switch na headlight problem nyo tapos yung battery operated. Tignan nyo naman mga boss, ayan o. Ay sorry. Napakalinis nung wirings natin. Diba? Tago lahat at parang stock lang. So hindi na kayo mag-i-spaghetti dyan. Tapos ito pa yung headlight nyo na wires. So dito naman sa headlight gagawin din natin ng video kung paano ilagay siya ng yung magkakaroon ng socket. So dito naman mga boss, sa pag-convert ng headlight natin para sa yung lalagyan na natin ng socket. Yung binili natin na 6 pin, ayan, pinutol natin yung kaduksong, alright? Kasi di ba, yan, male and female, tapos may wire na hindi pa putol. So ito, kinuha na natin. Tapos, dito ko siya plano ilagay. Ayan. So, itong mga kulay, sakto to sa mga kulay ng headlight natin na, which is black, green, and yellow. So, yung dalawang yellow, magkasama na lang yan. Kasi isa lang naman yan eh. Yung isa nito, yung sa high ng switch natin. Yung isa naman, indicator lang yan ng ilaw dito sa may panel gauge natin. So, start na natin. Alright, nalagay na natin. Tapos tulak na natin yung mga lock. Palabasin natin. Yan, katulad yan. Tapos lagay na natin. So ayan na mga boss, meron na tayong socket para sa headlight. So hindi ko pa malalagay yung headlight niya talaga, yung kabila nito, kasi bibili pa kami ng bago. Alright.